doon sa post ng inyong kasamahan sa industriya na si Angel Locsin. Angel Locsin, kaibigan ko yan. Ang katotohanan sa amin dalawang mag-asawa noong, hindi si Angel yung asawa ko, si Mariel, nung nabalitaan namin yon, isa lang yung sinabi naming dalawa. Baka may pinagdadaanan si Angel, kami naman wala. Usapan. Senator Marcoleta, lalaya na. Kapag ho naaprubahan itong not guilty plea, ito yung malaking laban ni Senator Marcoleta. Pag tinanggap itong not guilty plea, ibig sabihin, parang ipa-file yan na hindi siya guilty o wala siyang kinalaman doon sa mga lumalabas na mga balita sa kanya. Sunod nito ay binasahan na ng sakdal si Marcoleta at si Espiritu sa PD number 46 na kaso. Not guilty plea ang inihain ng dalawa. Samantala, dahil wala nang nakabinbing motion si Marcoleta sa kasong plunder, nagkaroon na rin ng arraignment sa kasong ito. Not guilty plea din ang ipinasok ng senador. Sa darating na July 28, 29 at 30, itinakda ng korte ang pre-markings of evidence at exhibits sa PD number 46. Samantala sa August 10 naman ang pre-trial sa kasong plunder ni Marcoleta at Espiritu. Yes. Good morning mga kasama na andito na naman tayo. Si Kuya Goods na nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Tinuldo ko na ho ni Senator Robin itong mga usap-usapan na patungkol dito kay Miss Darna. Oo. Talagang yung pagiging komunista ay nilahad na ho dito. Ano ba ang tunay na kwento ng istorya ni Senator Robin kung bakit ho siya umakyat ng bundok? Alamin ho natin yan maya-maya. At BP Sara, hiniling na sagutin ng Senado ang catering para sa kanyang staff sa paglilitis. Pati ba naman yung ginawa niyo pang issue? Isipin niyo mabuti kung ano yung mga binabalita niyo. Wala na hong kasaysay-saysay. Gusto niyo pang sagutin ni Bibi Sara. Anak ng tipakulong. Kasi ganito yan. Oo. Kaya naman ho kayo nag-hearing, nagtatrial. Gusto yung malaman ang katotohanan. Kung ginugutom nyo naman ho, yung mga staff ni Bibi Sara, hindi naman ho siguro mabuti. Hindi naman ho siguro kaaya-aya. Dahil nagugutom mo, siyempre, nakipagtalas-tasa, nakipagtagisan ng talino at galing. Itong defense team, tapos gugutumin lang ng mga pumapaldo. Every trial, 25 million daw di umano. Sipin nyo At ito meron pa dito matibag, suffer humiliation coming from a very long lawyer. At ito pa isang breaking news. Lalaya na ba si Senador Marcoleta? Sa dulo ng ating video, tatalakayin natin yan. Ilang mga bagay ho ang papasadahan natin ngayon. Meron pa dito, tagilid na ang testimonya ni Matibag. Ayan na, maganda yan. Tatapusin na ba nitong darating na SONA? Kasi mayroong balita. The big one is coming. Totoo kaya ito? Gusto ko rin malaman. Kung matatapos na ang mga istorya at palabas sa pelikula. Pero bago yan, dyan po yung join button. Pumindot ka na sa dulo ng ating video. Siyempre, yung shoutout segment natin, hindi naman ho tayo magtatapos hanggat hindi ko kayo nasi-shoutout. Ang problema lang na to, siguro hindi ho dumarating sa inyo yung notification. Gawin nyo na lang, kalkalin nyo na lang ho sa YouTube. Kasi nagtataka tayo, kaganda-ganda ng mga reaction video natin. Mukhang mahina tayo kay boss. Pero gayon pa man eto na. Breaking news. Senator Padilla, sinagot na ho ang issue itong kay Miss Angel Locsin o tinatawag na Darna. Alamin natin kung ano yung mga bagay-bagay na yan. Nawawala tayo Maganda sa maganda, ayun. Ayun, kita na. Sige, ito. Sorry. Pero ito, ano po mga reaction nyo patungkol doon sa post ng inyong kasamahan sa industriya? Si Angel Locsin, kaibigan ko yan.
ang katotohanan sa aming dalawang mag-asawa noong, hindi si Angel yung asawa ko, si Mariel, nung nabalitaan namin yon, isa lang yung sinabi naming dalawa. Baka may pinagdadaanan si Angel, kami naman wala. So siguro, intindihin na lang namin. Wag na kaming sumagot, wag na kaming magsalita. Kung gusto niya kaming makausap, bukas naman yung linya. Pero, Sen, matindi yung kanyang binitawan, di ba? Na sinasabi niya, nakasama niya kayo, at kayo naman, aminado kayo na there was a time na naging NPA kayo. Komunista. Oo, Saktong sinabi nagbundok kayo. So, nung kasama niyo ba siya, ay kasama niyo siya doon sa bundok? Mabigat yan. Hindi. Ano yan, ang istorya kasi niyan, noong 1995, winanted ako ng gobyerno. Kung naalala po ninyo, biglang lumabas yung warrant of arrest. Siyempre, bata po ako noon, hindi ko maintindihan kung bakit ako may warrant of arrest. Tumakbo ako ng Bicol, ng Camarines Norte. Hinabol pa ako hanggang doon. May mga dumating na CIDG doon. So parang pakiramdam ko, serious yata itong mga ito na ikulong ako. Wala akong choice. Umakyat ako sa bundok. Nung umakyat ako sa bundok, siyempre ang nadatnang ko doon, yung mga NPA. Yung mga NPA naman, na inasikaso naman ako. Pati yung masa. Kasi dati, nung sila'y malakas pa, masa ang aabutan mo sa bundok. Nung dumating ako, sabi nila, doktrinahan ka namin. O dinoktrinahan naman nila ako, 1 buwan. Pero nung nakita ko na sabi ko sa sarili ko, bakit parang hinihingan pa natin yung mahihirap? Kasi yung mga, napansin ko doon sa mga anima, may hinihiwalay hinihiwalay yung para doon sa NBA. Sabi ko, parang hindi yata tama yun. Alam mo kasi ako, observer ako Pagka ganun, teka muna. Yung pinaglalaban natin, hihingan pa natin ng revolutionary tax sa pamamagitan niyan, uwi na lang ako. Yun ang... Yun, tama yun. Ang naging problema lang, talagang hinayaan ng hinayaan. Alam nyo, kawawa yun na bibiktima ng mga taga-mountain na ito. Kawawang kawawa dahil mga bata nire-recruit sa iba't ibang paaralan, dadalhin doon sa mountain, tapos, dudoktrina, papamuka doon sa na tama sila, ang mangyayari, manghihingi lang ng taxes, pag hindi nabigyan, gagawa ng kung ano-ano, tama rin Pero yung pagsagot ni Senator Robin, hayaan na lang, baka may pinagdadaanan. Ito yung matindi rito. Itong blood hot birthday party. Naku, kung ito ho ay ginagawa pa nilang issue, nakakahiya na. Pati ba naman itong sagutan, hinihiling daw na sagutin, binabalita pa. 'Di ba? Natural naman ho Sila ho nagpapatrial. Dapat automatic ko. Sila ho magpakain. May nagsabi diyan, si Win Orlus. Sabi ni Win Orlus, wala raw budget. Paano magkaka-budget? Nasa bulsa na. Catering ang hiling ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang defense team sa gitna ng impeachment trial. Senado raw dapat ang gumastos sa pagkain at inumin ng mga abogado. Welta naman dyan ng isang kongresista, ano ba talaga ang gusto ng bise? Bloodbath o birthday party? Nagbabalik si Mean Los Baños. Nako, makikita nyo yung pagmumukha ng kongresista na ito. Talagang ito yung araw-araw may post sa kanyang pahina. Araw-araw may galit kay BP Sara. Kung ako dito, ito hindi naman ito distrito. Hindi ito nanalo ng mga pagka-distrito. Nanalo ito party list. Mahilig ito mag-ingay. Mahilig mag-ingay yan. Kilalanin nyo kung sino siya. Sa sulat ni Vice President Sara Duterte kay Senate President Sherwin Gatchalian noong July 7, may 3 kahilingan ang bise kaugnay sa kanyang paglilitis sa Senado.
Una, na ang lahat ng pagkain at inumin para sa kanyang defense team at staff ay eksklusibong ihain sa kanilang holding room. Kailangan din daw na eksklusibong manggaling at ihain ito ng caterer ng Office of the Vice President at ang mga gastos dito ay sasagutin daw dapat ng Senado. Paliwanag ng bise, ang kanyang mga hiling ay upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng kanyang defense team Tama. at staff. Nang tanungin ang kanyang tagapagsalita tungkol dito, sabi ni Attorney Michael Poa, and the defense team has no participation in that letter. So baka best directed to the Office of the Vice President. si Senator Erwin Tulfo kinumpirma na tinalakay ng Senado ang request ng bise sa isang caucus at ang desisyon ng mayorya. Ba't natin sasagutin? Di ba? How do we explain that? Saan natin kukunin yung Sa budget nyo, ano pa silbi ng 25 million na budget kung sa bulsa lang napupunta? 'Di ba? Tama. Kung halimbawa, bawasan yung pakonti-konti, pakahain nyo sa tao. Yung mga nanonood dyan sa trial nyo. Pwede nyo naman yun, di ba, boss? Bawasan nyo ng konti. Ang laki ng 25 million per trial. Di ba? Malaki. Hindi kayang ubusin yung 25 million. Kung paghahati-hatian, ay malamang. Ay, yun yung nakakabayad kayo sa yung mga prosecutor eh. Nakakabayad sila, yung mga private prosecutor, binabayaran nila. Yan pa kayang pagkain para sa tao, para sa mga nanonood, para sa mga abogado, defense o prosecutor. Ayaw yung pakainin. Kayo talaga. pagkain, tapos sila pa mamimili sa catering? Si Senate President Sherwin Gatchalian sinabing hindi pa niya nasasagot ang request ng bise pero anya, walang budget ang Senado para dito. Hindi ko pa nasasagot Ayun ang sinasabi ko. dahil fina-finalize pa namin lahat itong arrangement. Anong naman ang letter, sir? Anong naman ang no yet? O it's a no already? We cannot afford it, in short. Dahil din daw sa impeachment trial ay baka kailanganin ng Senado na mangupahan pa para maisagawa ang budget hearings. Sa ngayon daw kasi, okupado ang maraming committee rooms dahil sa pagilitis. But it's based Ano pera na naman pinag-iisipan nyo. Pondo na naman. Gusto pa dagdagan ng pondo. Anak ng tipakalungsod. Para-paraan, pero pagkain, wala. Pero pag-uupa, meron. issue of budget no? Dahil nga hindi kaya ng budget dahil meron tayong ibang gastusin at we have to prioritize of course yung budget hearings. Para naman sa House Prosecution Panel, walang obligasyon ang Senado na bayaran ang pagkain ng defense o prosecution. May budget naman daw ang OVP at ang Kamara para dito. I find it highly improper kasi may opisina rin naman ng ating pangalawang Pangulo. Nang ka magaling, ha? Puro ganyan, batikos sa Vice President. Oo, pero yung problema, sabi ni Aling Ledesma, regarding doon sa Dembak siya daw, di umano. Oo, hanggang ngayon, yung kasagutan, wala pa. Yung magandang pag-usapan po, lalong-lalo na yung mga pag-uusap sa flood control, yung mga Dembak siya, pag-upo ni BP Sara, yan ang magandang pag-usapan. The best na pag-usapan talaga yan. Kung ako dito kay BP Sara, pagkaupo niya, umpisahan niya kagad, yung mga dorobo. Ngayon balita natin, yung dorobo nag-aaway na, yung mag-sandpit. Yung sandpit, gusto na atang ilaglag yung isa. Dahil nahihirapan na silang ipagtanggol ang, ang bawat isa. Nagkakaonsihan na ata eh. Maglalaglagan na. Konting panahon pa. Merong malaking pasabog daw sa SONA na sasabihin eh. Hindi ko lang alam. Baka kabang-abang ho yung matinding mangyayari. Dahil may nakakabalita ayon sa bubuwit ni Aling Ledesma, meron daw ho talagang malaki, isang one-time, big-time na mangyayari. Yan ang kabang-abang. Totoo kaya ito, yung one-time, big-time na to? Ako, narinig ko lang ito, pero siyempre wala pa tayong konkretong ebidensya dyan. Nabanggit ko lang sa inyo, meron daw, sinabi ko na, meron daw one-time, big-time. Naku, ano kaya? Yun nga, may balita nga dito, merong permit. Permit to rally sa SONA. Aprobado. Yung pa kayang one-time, big-time na rally. Malamang meron yan. Ayan, balita dito, may permit na. Permit to rally sa SONA ni PBB aprobado na para sa 3 grupo ayon sa PNP. 3 grupo na ito.
Ito na siguro yung one time, big time. Kayo, ano sa palagay nyo? Ano sa tingin nyo? Ito na ho ba yung one time, big time na sinasabi? The PNP will be declaring full alert status on Monday during the SONA. Aprobado na ang permito rally ng 3 militanteng grupo para sa isasagawang kilos protesta sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Acting Chief, Police Colonel Allen Reyco, kabilang sa mga pinayagang magrally ang grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan, Sanlakas at Better Brighter. Papayagan silang magtipon at magsagawa ng programa sa harap ng St. Peter Parish, harap ng Toyota Commonwealth Avenue at tapat ng Sandigan Bayan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. There has already been 3 approved applications to conduct a rally, the following as shown, and we believe that the information we received that there is still some groups who have pending applications. Itataas naman sa full alert status ang National Capital Region Police Office o NCRPO simula bukas ng hapon bilang bahagi ng ipatutupad na seguridad. Aga. Bukas, so which is ngayon, 24. So, ang SONA is 27, tama ba? 27? Oo. Naku. 27 o 26? Hindi ko na alam eh. Kasi pagdating dito kay Ngagba, hindi ko pinag-iintindi kasi wala naman sinasabing matino yan. Diba? O yung SONA niya nung last time, ano nangyari? Wala rin naman nangyari, diba? O ito, may SONA. Ano kaya nga? Pag-uusapan na naman dyan yung budget, bandabang. Kasi sa 2027, pera na naman ho. Diba? Tama. O, so, halimbawa, itong December, pag-uusapan na naman yan para sa budget ng 2027. Kung doon kukunin yan, malamang. So, konti, sa 12 months na lang, ngayon, ano na? Sa July 24, matatapos na ho, diba? Yung July, August na, August, September, October, November, almost 5 months, sabihin natin, tapos na ho ang 2026. Budget ng 2027, paldo na naman sila. Baka hindi 100 billion ng insertion dyan. 100 billion ba? 100 million. Sabihin natin ganun. Pagka intindi natin, 100 billion ng insertion na sinabi ni Saldico. Okay, nasa na ba si Saldico? Hindi na ho natin na nararamdaman si Saldico meron ho ba kayong balita? Balik tayo dito. Ito magandang pag-usapan. Senator Marcoleta, lalaya na. Kapag ho naaprubahan itong not guilty plea, ito yung malaking laban ni Senator Marcoleta pag tinanggap itong not guilty plea. Ibig sabihin, parang ipa-file yan na hindi siya guilty o wala siyang kinalaman doon sa mga lumalabas na mga balita sa kanya. Dante, Yan. Naghain ng not guilty plea sa kasong plunder. Kasi, ang labo naman kasi. Isipin nyo ba, anong kinalaman ng donation dito sa plunder case? Yung plunder case, ang ibig sabihin naman yan, alam naman natin, yan ay galing sa kaban ng bayan. So, wala namang ganun eh. Natapos na nga yung usapin sa Comelec eh. Diba? Kung halimbawa, natapos na ho yung usapin sa Comelec, bakit hindi pa ho tantana ng ombudsman nakasuhan itong si Senator Marcoleta? Kasi yun lang naman ang pinagsimulan eh. Yung ugong-ugong na yan. Na meron hong nag-donate ng napakalaking pera dito sa campaign, sa kampanya o sa campaign election ni Senator Marcoleta noong nakaraang taon, noong nakaraang nanalo siya. So wala na ho kayong pakialam kung may nag-donate ng ganong kalaking pera. Pero ang usapin ng Comelec, di ba, hindi na yun sakop ng taon kung kailan ho kung kailan pumasok yung kampanyahan period. Wala na daw ho. Tapos na ang kwento doon. Bakit ito si Ombudsman talagang talagang galit na galit talaga. Gusto niya talaga, nasagawa na nila yung pagpapakulong. Ngayon, paglaya nito ni Senador Marcoleta, ayun ang kaabang-abang. Gimpli ni Senator Marcoleta.
Magandang umaga, Ella. Kapwa naghain ng not guilty plea si Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa kanyang kinakaharap na kasong plunder at gayon din ang paglabag sa Presidential Decree number 46 o ito yung pagbabawal sa isang government official na tumanggap ng regalo. Muling humarap sa 3rd Division ng Sandigan Bayan kanina si Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay ito sa nakatakdang arraignment sa kasong paglabag sa Presidential Decree number 46 hinggil sa pagbabawal na tumanggap ng isang government official ng regalo. Pero bago ang pagbasa ng sakdal sa mambabatas at kapwa-akusado na si Joseph Espirito, nagkaroon ng oral manifestation ang kanyang kampo na iniatras na nila ang motion to quash information o ipasura ang kasong plunder ng senador. Layon anya nito na mapabilis ang proseso. Pinagbigyan ng anti-graft court ang manifestation ni Marcoleta. Kinumpirma din ng mambabatas na voluntaryo ang pag-atras nito sa motion. Kasunod nito ay binasahan na ng sakdal si Marcoleta at si Espirito sa PD number 46 na kaso. Not guilty plea ang inihain ng dalawa. Samantala, dahil wala nang nakabinbing motion si Marcoleta sa kasong plunder, nagkaroon na rin ng arraignment sa kasong ito. Not guilty plea din ang ipinasok ng senador. Sa darating na July 28, 29 at 30, itinakda ng korte ang pre-markings of evidence at exhibits sa PD number 46. Samantala sa August 10 naman ang pre-trial sa kasong plunder ni Marcoleta at Espirito. Ayan ang abangan natin ha. Posibleng mabasura ito eh. Dahil hindi ho matibay ang ebidensya. Isipin nyo ano ugnay? Paano naging plunder? Anong paliwanag? Abangan natin sa August 10 yung pre-trial. Pero yung itong July 27-28 yung marking ng mga exhibit, yung mga ebidensya. Naniniwala tayo dito na si Senador Marcoleta makakalaya to bago matapos ang Agosto. Dasal lang po tayo kasi wala naman nung ibang tao na tutulong sa mga Duterte kundi ito si Senador Marcoleta. At yung not guilty plea, mapagbibigyan ho yan ng hukuman itong Sandigang Bayan. Hindi naman ho tanga ito mga ito para maniwala dito sa plunder. Ano ba ang ibig sabihin ng plunder? Saan ba hinugot ang plunder? Ano ba saan ba galing ang salitang plunder? Alamin natin dito sa kumpare ko, sa partner ko, na ito ang salitang plunder ay nagmula sa wikang Aleman o German na plundern, na ang orihinal na kahulugan ay kumuha ng mga kagamitan sa bahay o damit. Narito ang kasaysayan at ebolusyon ng salita. Pinagmula ng lumang German, Middle High German. Noong ika-4 ng siglo, ang salitang nangangailang Middle High German na plunder ay tumutukoy lamang sa pangagamitan sa bahay, kama, damit o lumang kalat. Ang pagdiriwang ng plunderen ay nangangahulugang ilipat o ilabas sa mga gamit sa bahay. Yun pala. Diba? Evolution ng 13 years. Pabago-bago Nagbago ang kahulugan ng salita dahil sa digmaan sa Europa. Ang mga sundalong British na nakipaglaban sa Germany ay narinig ang salitang plundern, habang ang mga ari-arian ng mga sibilyan ay sapilitang sinumsam at ninakaw ng mga kubo dito. Hinaluan ng kahulugang marahas na pagnanakaw o pagsamsam sa gitna ng gera. Sa English dinala na ang mga sundalo salitang pabalik sa England noong dekada 1630. Ginamit ito na malawak ang English Civil War para ilarawan ng malawak ang pagnanakaw ng mga ari-arian. Yun pala yun. Salitang plunder ay nagmula sa Germany. So ngayon, balik tayo doon sa pinag-uusapan natin. Yung plunder na yan, hindi ho kayang patunayan yan. Dahil ang mangyayari dyan, lumalabas, chismis yan, chismis. Bakit sinabi mong chismis, Kuya Goods? Hindi naman ho nagnakaw si Senador Marcoleta sa kaban ng bayan at gamitin sa kanyang kampanya. Diba? Ano ho ba ang ginawa? Bigay ho kusan loob na binigay ho yan ng mga naniniwala sa kanya. At alam niyo naman talaga kung ano yung kabutihang ginagawa ng Senador Marcoleta. Mabait ho siya. Saka hindi ho magnanakaw yan. May takot ho yan sa taas. Ito mga ito, gumawa ng eksena kasi
si Senador Marcoleta, tinig sila pagdating dito sa usaping Sara Duterte, BP Sara. Kasi, trial lawyer, hindi nila mapapanalo. Hindi nila mapapanalo yung conviction kay BP Sara hanggat nandyan si Senador Marcoleta, talagang gagawa sila ng kwento. Ngayon, pag-usapan natin mga kasama. Naku, malakas ang ugong-ugong. Ayon sa Pulse Asia, Pulse Asia na to. Baka magulat kayo. Talagang iba na ho ang nangyayari ngayon. Dahil ngayon pa lang, meron na hong survey. Na ano yung survey, kuya? Ito hong lumalabas na top senatorial survey for senatorial reference. Malakas pa rin si Senator Alan Cayetano. Hindi ako naniniwala dito kay Pacquiao eh. Kay Pacquiao eh. Dito kay Tols, hindi rin ako naniniwala dito. Pero dito, maniniwala ako dito kay Senator Robin, kay Senator Alan at Senator Loren. Si Biko, malakas siya sa Pasig. Ganyan-ganyan yung ugong-ugong na malakas yung Maynila eh. Pero nung nagkampanyahan na, nagkabotohan na, talo. Kasi hindi naman ho kilala ito sa buong bansa. Itong si Bix. Hindi ho kilala. Kaya siguro, malakas lang siya sa popularity sa Metro Manila. Kung halimbawa tatakbo to ng senador, hindi ko lang alam kung mananalo. Pero ang pagkakaintindi ko dito kay Senator Robin Padilla, 48.4% ang lakas. Yan yung yan yung inaapi ng mga ibang senador eh. Yan din yung mga pinagtatawanan ng mga pangalista, mga bulangaw, pinglawang, mga pulangaw. Dahil wala ginagawa. Akala nyo lang. Kita nyo nga, sino ho ba yung dati na nakatulong sa mga mamamahayag, yung mga alam niyo yung nangyari sa Mindanao, yung mga kinukuha ng mga kilalang bandido at pinapa-ransom. Si Senator Robin ho yun. Baka hindi nyo alam. Baka wala kayong kalam-alam. Ito Pulse Asia Survey, Senator. Kailan lang ito lumabas? July 6. Mula June 20 to July 6, ang survey na ito. Kaya naman pala. Kaya pala gusto nang isunod si Senator Robin at Senator Alan dahil napakalakas ng survey. Diba? Ibalik natin yung kwento doon kila Senator Robin Padilla dito sa Vox Populi. Nasa isip ko, bumaba na ako. Pero dala ko yung Yung idea. Kasi bata pa lang ako, lumaki na ako na sosyalista. Ang tatay ko, labor leader eh. Ang tatay ko, si Roy Padilla Sr., siya yung presidente ng National Mines and Allied Workers Union. Mga minahan yun, mga workers. Socialist na kami. Lumaki na kami bilang sosyalista sa bahay pa lang namin. So, hindi mahirap sa akin tanggapin yung communism. Actually, para sa akin kung magaganap talaga yan at magiging makatotohanan yan, na pantay-pantay tayo at walang mayaman, walang mahirap, maganda yan. Pero impossible yan. Tanggap ko na yun. Tsaka yung sinasabi pa nila na yung kaalaman ko daw dyan, maliit. Hindi po. Sa Cuba pa ako nag-aral. Kita nyo na. Supalpal kayo. Yung mga namamaliit kay Senator Robin, ayan na, sampal ng katotohanan. Ito pala, dito pala tayo dapat nakatutok sa survey. Napakataas ho ng survey ngayon ni Senator Robin. At itong ewan ko kung hinahantulad nila ito. Sige nga. Una, sina Senator Robin Padilla at Pasig City Mayor Biko Soto sa mga napipisil na tumakbo sa pagka-senador sa darating na 2028 elections. Batay sa resulta ng pinakabagong Pulse Asia Survey, nanguna si Senator Robin Padilla sa senatorial preferences para sa 2028 elections na nakakuha ng 48.4%. Sinundan ito ni Pasig City Mayor Biko na nakakuha ng 47.9%. Pangatlo sa ranking si Senator Rapi Tulfo, pang-apat si Senator Alan Peter Cayetano. Parang baligtad ata
Oo, parang yung, tingnan nga natin, ang sabi dito sa Pulse Asia, ano ba naman itong balita na to? Ay, oo nga, akala natin magkatabi. Oh, mataas pala. Pangatlo, ganun pala ang linyada. Pang-apat pala si Senator Alan Peter Cayetano. Pero anyway, pasok pa rin eh, di ba? Wala akong problema dyan. Oo, pero ang lumalabas dito, yung minamaliit na Senator Robin Padilla, ayan ang taas ng rating. Di ba? Iyak yung mga umaapi kay Senador Robin Padilla dito. Sinusundan ni Senator Loren Legarda, dating Senador Manny Pacquiao, pang-7 si Makati City Mayor Nancy Binay, pang-8 si Education Secretary Sani Angara, ika-9 si Senator Mark Villar at nasa ika-10 pwesto ang TV at radio personality na si Ben Tu. Hindi ako naniniwala dito sa survey na to. Pumasok si ano? Sino daw yun? Sino yung pumasok? Oo, pumasok eh. Oo. Oo, si Sony. Sani pumasok, wow. Saka si Binay. Hindi ko lang alam, ha. Number 6 pa siya, ha. Hindi natin alam. Alamin natin yan. Alamin natin sa mga sunod-sunod na mga bagay-bagay na yan. Pero gusto ko talagang, gusto ko talagang matapos na yung kaso ni Senador Marcoleta kasi para naman na, alam yun, talagang ginipit. Kawawa si Senador Marcoleta. Naghahayag lang siya ng katotohanan pero talagang ginipit siya ng ginipit eh. Oo, yan ang pangit eh. Oo, ngayon, meron silang mga banat na naman. Dapat paimbestigahan daw yung flood control sa Taguig. Anak ng tipaklong kayo, flood control sa Taguig ngayon ang hinahanapan nyo ng butas. Talagang isusunod nyo si Senator Senator Alan Peter Cayetano, ha? Diba? Talagang gusto nyo isunod, ha? Na ipakulong, ha? Ito, ha? Sabihin ko sa inyo, nakakahiya yung isang kapatid. Ito, 3 days ago, nakakahiya ho yung isang kapatid, nakikialam sa politika, kapatid pa niya ang parang gusto niya ilaglag. Hindi ko alam sa anong kwento dito. Ang word war sa pagitan ni na Senator Ping Lacson at Alan Peter Cayetano. Sa gitna ng bangayan, hahalukayin daw ni Lacson ang mga umunoy maanumalyang proyekto sa Taguig. Yan ang agenda report ni Dexter Ganiben ng Abante, live mula sa Senado. Dexter, go ahead. Willard, tila na back to you si Senator Alan Peter Cayetano matapos niyang kantihin ang kredibilidad ni Senator Ping Lacson dahil sa pagbabalik ng Senate Blue Ribbon hearing sa second regular session ng Senado, tila nakatutok na ang lente sa Taguig City at posibleng maging testigo kapatid mismo ni Senator Alan. Yan ang problema. Alam niyo kung bakit? Hindi ho kasi nakatakbo yan. Oo. Naging mayor one time. Tama ba? Naging congressman yan. Naging barangay chairman din yan. Nung hindi na ho siguro makaupo at ni kinakaya kasi magaling ho yung asawa ni Senator Alan Peter Cayetano na si Lani Cayetano. Magaling ho kasi mamuno yan. Talagang the best talaga yan. Talagang on hand yan pagdating sa mga pamumuno sa Taguig. Yan ang ating nababalitaan. Ito siguro, kaya nakikialam, sumasawsaw sa usapin, kapatid mo, gaganyanin mo, anak ka ng tipak. Pag iatak mo yung aking integrity, ibang usapan yan. Ikinasa na ni Senator Ping Wala ka naman integrity. Yung usapin ng flood control, hinahanap ng taong bayan. Hanggang ngayon, nakababa ka na sa pagka-chairman ng Blue Ribbon, wala ka pa rin pinakita, wala ka pa rin kakwenta-kwenta, hindi mo pa rin napaimbestigahan yung flood control. So, ang kanyang all-out na paglaban sa mga umano'y maling paratang sa kanya ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. At isaan niya sa mga testigo ay ang kapatid mismo ng Senate Minority Leader na si PTV General Manager Lino na minsang naging alkalde at kinatawan ng Taguig City. Minsan naging alkalde, hindi na ho kasi makapwesto kaya yan sumasawsaw na. Okay, pag natanggal yung kapatid niya, baka yan, pinangakuan na naman. Alam niyo naman talaga sa politika. Pero anyway, kung umabot sa video natin ito, ako naman ho'y maglalambing. Paki-like, share nyo natin video. At siyempre, yung shoutout segment natin. Nakakalungkot lang, ang sipag-sipag natin gumawa ng video. Pero hindi ko alam kung anong nangyayari ngayon.
Sila ba galit ba sa atin? At sa kanila na ba ang nakuha na ba nila itong platform natin? At napipigilan na. Kawawa naman ho yung mga gustong manood ng katotohanan. Bakit niyo pinipigilan, irekomenda? Oo, yun lang shoutout kay Guwo. Shoutout po sa'yo. Papadoy Taxe Reyes, shoutout po sa'yo. Alexis Torion, shoutout po sa'yo. Tarcelo Mondido. Sir Tarcelo, pa-share mo yung natin Salamat. Cecilia Laiden, shoutout po sa'yo. Ma'am Maria Santos, shoutout po sa'yo Celso Senlote, shoutout po sa'yo. Emelda Enero, shoutout po. Edita. James Isaronay, shoutout po sa'yo. Reynaldo Montanto, Froilan Lopez, shoutout po sa'yo. Paul Padala, shoutout po. Maria Santos ulit. Ayan, kung umabot ka sa video natin yan, ako ho'y maglalambing. Oo, paki-like, share nyo yung video natin. Hanggang sa muli, bye-bye!